Magandang araw at kumusta kayong lahat. Bali, ito yung video na ginawa ko para sagutin ang inyong mga katanungan patungkol sa pagkontrol sa white flies sa mga tanim na talong. Bali, ang unang tanong ay isang lugar po naroon ang inyong taniman, anong variety ng talong po ang inyong tinatanim? Ako po ay nasa Region 1 at dito po sa bayan ng Rosario, La Union, nakatanim ang aking mga tanim na talong. At ang variety nito ay Calixto F1. Pagkawala, lugi sa ani out of 100% metric tons sa kabuuang ektarya ng lupa, ilang metric tons lamang ang naaani. So, isang metric tons ay equal to 1,000 kilogram. Bali, ang area ko kasi guys ay nasa 2,500 square meter lang or 1/4 hectares yung aking taniman ng talong. Kayo nang bahala kung i-recompute nyo na lang ang per hectare yung aking harvest, yung actual na hina-harvest ko. Ito kasing mga talong ko guys ay kaya niya ang mag-produce ng isang ton sa loob ng isang buwan sa edad lamang na 2 to 3 months, at kaya niyang mag-produce ng mas maraming kapag nagkaroon na siya ng age na edad na 3 to 5 months ay kaya niyang mag-produce ng 3,500 kilos o 3.5 metric tons sa loob ng isang buwan. So yung kung natin guys ay kada buwan. Kung susumahin natin ay i-compute natin yung harvest natin, kahit na sabihin na nating 10 buwan, hindi naman pare-pareho yung kilo o metric tons na napoproduce natin sa loob ng isang buwan. Kasi kapag panahon ng tag-ulan, maraming talong ang nalulusaw ang kanyang mga bunga. Pero kapag tag-araw at mga bago yung ating mga talong, ay kaya niyang mag-produce ng 3,500 metric tons yung 1/4 hectare lamang. So i-compute natin kung sa buong ektarya ay kaya niyang mag-produce ng 14 tons per month yung ating talungan. Okay, balik tayo sa tanong, pagkawala o lugi sa ani. So yung hindi tayo sa porsyentuhan na lang guys, siguro ang nawawala lang sa akin ay 3 to 5% lang ang sa kabuuang tons ang nawawala sa akin. Hindi natin sabihin na lugi sa ani kasi maliit na porsyento lang yung mga inaatake ng mga insekto sa ating mga talungan. Kabawasan sa kabuuang kita ng produksyon. Magkano ang nagiging kabawasan sa total na dapat kitain sa pagbibenta ng talong dahil sa pagbili ng pesticides? Ito ay tatandaan nyo ito guys, never akong nag-i-spray ng aking talungan kasi ang policy ko ay no spray policy sa buong buhay ng aking mga talong. Maliban na lang kung langgam ang umatake sa aking talong at maliliit pa, talagang mag-i-spray ako para sa mga langgam. Kung ang iniisip nyo ay pang-spray sa mga white flies, eggplant, shoot and stem borer, fruit borer, ay hindi po ako nag-i-spray ng anumang mga pestisidyo or insecticides para sa aking mga talong. Kaya wala akong ginagastos sa pagbili ng mga pesticides at insecticides na yan na napakamahal.
Kaya kung ano man yung production ko at total sales ng aking ah, talungan ay buong buo kong binubulsa na walang labas para dyan sa mga pesticide at saka insecticides na yan. Yan ay patotohanan ko na wala akong ginagamit na anumang insecticide o pesticide sa aking mga tanim na talong. Hindi gaya ng mga kagaya nating farmer na after harvest ay ginagawa nila ang pag-i-spray sa ating talungan na kung saan mayroong 7 days to 10 days ang bisa ng mga gamot na yan bago mawala sa ating mga talungan. How much more na hinaani nila at binibenta sa mga kababayan natin na may bisa pa ng gamot ang kanilang binibintang talong. Kaya yun ang pinagmamalaki ko sa aking talungan na no spray policy. At kung mga scientist man kayo, pwede nyong pasyalan yung aking talungan kung may maamoy kayo o kahit na pa-examine nyo yung kanyang mga dahon, talagang walang spray ang aking mga tanim na talong. Kaya wala akong gastos para sa pesticide at saka insecticide niyan, guys. Yon ang katotohanan. Okay, pangatlong tanong, supply ng talong. Nagkakaroon po ba ng kakulangan sa supply ng talong? Yes guys, nagkakaroon ng kakulangan. As of now, nagkakaroon nga ng kakulangan ang supply ng ating talong sa market. At medyo may mataas na presyo na 50 pesos per kilo to 40, depende sa klase. At yung mga jumbo ay mas mahal. Lalo sa tag-ulan, nagkakaroon talaga ng kakulangan sa supply. Okay, mga problemang kinakaharap. Ano po yung mga problemang nararanasan ninyo sa pagtatanim ng talong? Okay, kadalasan naman sa nagiging problema ko ay hindi yung mga insekto, kundi kapag nauubis na yung aking talong, kailangan ko siyang i-harden yung kanyang mga kahoy. It means kapag magha-harden tayo ay kailangan walang patubig na kahit 10 araw hanggang 1 linggo yung ating mga talong para tumigas lang ang kanyang kahoy. Yun ang nagiging problema ko kung minsan kapag nagbalik na tayo sa kanyang pagdidilig ay napakatagal bago natin matapos yung total na pagdidilig sa ating halaman at makarecover sila. Kung panahon na ng pagbubulaklak, ang time na paghaharden natin ay siguradong pati yung mga una at saka pangalawang mga bulaklak ay siguradong ma-abort din ang mga yon kasi nga dahil sa kakulangan ng tubig. Pero ang paghaharden ay isa sa mga paraan para tumigas yung ating mga tanim na talong at kayang-kaya niya yung mga insekto, hindi basta-bastang dadapuan ng mga insekto kapag yung mga talong natin ay naharden natin ng maayos. Yan ang sekreto ko para magampanan ko o magawa ko yung no spray policy ko sa mga talong. May problema po ba kayo sa whitefly? Kung oo, gaano po kalaki ang nagiging damage nito sa inyong farm? At sa porsyento ng ani? Okay, hindi ko sinasabi na walang whiteflies yung ating mga tanim na talong. Pero kung mapapansin nyo sa bidyong ito, mayroon lang tayong nakikita na 1, 2 sa isang dahon. Kasi itong talungan na to, guys, ay bata pa. Ito ay may edad lamang na 48 days mula nung pagkatanim. Ngayon ay May 9. So 49 days pala mula nung pagkatanim. Asahan natin na yung mga talong na ganitong age hanggang 3 buwan ay talagang hindi natin basta-basta may iwasan na may mga whiteflies. Pero ang talungan ko ay hindi severe o kahit na minimal damage lang.
Wala, as in slight na slight na slight yung mga nakikita natin dyan sa video. At yan, ganyan lang yung ka minimal yung white flies na nakikita natin. Hindi lahat ng dahon ay may white fly na nakikita tayo. Hindi ko nagiging problema ang white flies, guys, kundi yung problema ko lang ay yung 3 to 5% na nasushoot borer, ay fruit borer, yung mga bunga ng ating talungan. Kaya kung papansinin nyo yung aking talungan na yan, kita nyo sa screen, ay malinis na malinis at walang mga shoot borer. At saka yung shoot borer na lang nalalanta yung mga talbos nito. Yan, kagaya nyan, may mga butas-butas ang dahon nito. Siguro sila rin yung minsan ang nangagat sa ating mga bunga ng talong. Pero dahil ako ay no spray policy, kaya hindi ko ni-sprayhan yan. Maski anong insecticide o pesticides, hindi ko ginagawa yun, guys. Kasi alam ko na mas wala akong kikitain kapag ginawa ko yun. Napakadali lang naman solusyonan ang pagkakaroon ng severe white flies. Ang pinaka-importante dyan ay wag nating apurahin yung ating mga talong na tumangkad at saka lumaki, palaguin. Yan yung mga talong ko na wala pang abono ito, guys. Lalong lalo na walang spray. So sa dami ng mga sineshare ko yung aking kaalaman sa pag-aalaga ng talong, napakaraming hindi naniniwala sa no spray policy ko. Sana kayong mga estudyante, kayo yung subukan nyo na magtanim na tubig-tubig lang ang inyong ginagawa, lalong lalo na kapag masustansya ang inyong lupa. At subukan nyo yung sinasabi ko na pag-harden. Diba, pag magtra-transplant tayo, kailangan i-harden natin yung katawan ng ating talong para makasurvive siya sa init. Kaya kailangan ay paarawan pa natin ng ilang araw, and then yung dilig niya palipasin natin kahit every other day, hindi na araw-araw, kasi maghaharden tayo ng mga seedlings. Parang ganun lang din itong talong na to. Kung aapurahin mo ito, bibigyan mo ng napakaraming abono. Halimbawa, after transplanting 5 days, bibigyan mo siya ng pampaugat, yung calcium nitrate. After 1 week, bibigyan mo siya ng calcium nitrate with urea. At susunod na week na naman, bibigyan mo ng urea with triple protein. Ano nang mangyayari sa inyo? Naubis mo na yung inyong talong. Kapag naubis nyo yung talong, napakahirap. Sisiguraduhin ko sa inyo, wala kayong kikitain. Ang ganda-ganda ng talong nyo, pero pagdating ng araw, before mag 3 months, naputakti na yan ng mga insekto. Kaya sasamantalahin ko tong pagkakataon na to na sabihin sa inyo na ang pag-aalaga ng talong ay napakasimple lang naman, pero ginagawa nating komplikado dahil sa mga sinasabi ng mga vlogger na yan, na kung ano-anong ini-spray nila, kung ano-ano yung binibili, nire-recommenda. Kalain nyo ba, guys, yung mga gamot ngayon ay nasa 1 to yung per liter niya. Half quart nga lang, iba nasa 1,200. Pero nagmahal na siguro ngayon kasi matagal na akong hindi bumibili ng mga pang-spray na gamot para sa talong, kaya hindi ko na alam yung presyohan. Pero last year, first quarter, ay talagang marami din akong nabiling gamot. Pero yun pala ay sila lang yung mga salot pagdating ng araw. At saka ang importante dyan yung pag-abono natin. Iwasan nating mag-abono sa talong para hindi sila maubis. Kasi pag nag-harden tayo, mas lalong matagal yung gagawin nating proseso na yon. So, yung mga katanungan nyo, hindi ko masagot dahil
kung sa kawalan ng kita dahil sa pagbili ng gamot ay wala. Kasi nga di naman talaga ako bumibili ng pesticide o insecticide na nilalagay ko sa ni-spray ko sa mga taniman ko. Kaya walang nawawala. Doon naman sa white flies, hindi ko masasabi na white flies ang sumisira o nagbibigay ng kawalan ng bawas sa ani, kundi yung 3 to 5% na harvest ko kung 100 kilo ay nasa 3 hanggang 5 kilo lang yung nare-reject ko. Kung minsan nare-reject ko lang doon balik ko lang dahil wala namang uod. Kung balik ko, sobra namang balik ko, class C. Class C na yun, yung parang C na talaga yung talong natin, ay reject naman na. Tsaka na over age o kaya magulang na yung talong, reject na yun. Kasama na sila sa mga pero may mga mangilan-ngilan talaga na binutas ng mga insekto. Siguro hindi naman yung kung minsan kagat lang, kung minsan may fruit borer talaga. So sana nasagot ko yung inyong katanungan. I'm in good faith na totoo lahat ng aking sinabi na hindi ako nag-i-spray sa aking matalungan. Yung mga dilaw na yan, nakikita nyo na dilaw yung dahon ng ating talong ay gawa ng pag-dehydrate ko sa kanya at saka pag harden ko na sa kanyang kahoy para ready na siya sa darating na tag-ulan. At para pag ready na siya sa tag-ulan, mas makakaproduce yan ng mas maraming kita. Kung ganyan ka dikit yung ating yung pathway natin, ay siguradong wala tayong madadaanan dyan. May solusyon tayo dyan guys para lumuwang yung ating pathway pag darating ng araw. Yan ay pag 6 months na yung ating talong, puputulin ko yung isang row dyan para magkaroon ng space yung ating dadaanan at magiging single row na lang yung double row sa ating loob, sa ating malts, bawat malts. So, nagpapasalamat ako sa tiwala nyo sa akin na kung napapaisip ako kung bakit kung saan nyo ako nakita at bakit ako yung minisage nyo para magtanong about sa pag-control sa white flies ay hindi ko alam kasi wala namang kayong talang. Salamat sa tiwala at God bless sa inyong lahat.